You truly love when you think, what can I give? Instead of, what can I gain? Kapag iniisip mo ano yung makukuha ko, anong pakinabang ko, ano yung mapapala ko, kapatid, hindi ka nagmamahal. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang hamon sa atin, huwag lang tayong maging mabuti dahil may gantimpala. Huwag ka ding umiwas sa masama dahil may parusa. Kundi, nagmamahal tayo sa Diyos. Kaya naman, ginagawa natin ang mabuti at iniiwasan natin ang masama. Kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, gagawin mo ang mabuti kahit na walang kapalit. Amen? Dahil po sa dulo, ang tunay na pananampalataya, hindi nakabase sa takot. Yan ay nakaugat sa pag-ibig. Maganda pong pagmunihan ngayon. Kung aalisin ba ang impyerno at ang langit, mananatili ka pa rin ba sa Diyos? O baka titigil ka ng maniwala sa Kanya? Kung walang impyerno na kinakatakutan natin, kung walang langit na inaasam natin, pipiliin mo pa rin ba yung tama, yung mabuti, yung banal? Ang sagot mo sa tanong na ito ay magpapakita sa totoo mong ugali at totoo mong pagkatao. Amen? Talaga bang mahal mo ang Diyos? O baka ginagamit mo lang siya? Kung ang dahilan ng kabutihan mo ay dahil takot kang maparusahan, gusto mo ng gantimpala, kapatid, hindi pag-ibig ang umiiral sa'yo. Kung hindi, interes lang. Amen? Halimbawa po, kung ang isang anak sumusunod sa kanyang magulang dahil siya'y nakakatanggap ng allowance, hindi po yan pagmamahal, hindi po yan respeto, gamitan lang yan. Kung minamahal mo ang asawa mo dahil hindi siya nagbababae, hindi po tunay na pag-ibig yan. Kondisyon yan. Amen? Kasi kapag nagkamali yung asawa mo, mawawala na rin ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi po ba? Kung nirerespeto mo ang isang tao dahil may pera siya, hindi talaga respeto yan. Pakinabang lang yan. Kung mabait ka sa isang tao, kasi mabait din siya sa iyo, hindi po yan kabutihan. Palitan lang yan. Kung nagpapatawad ka kasi nag-sorry siya, hindi po ganap na pag-ibig yan. Yan ay naghihintay lang ng kapalit. Kung nagsisimba ka dahil may problema ka lang, hindi po pananampalataya yan. Ang tawag dyan, emergency lang. Kung nagdarasal ka dahil may gusto kang makuha, hindi po yan pagmamahal. Transaksyon lang yan. Pero ang tunay na pagmamahal, tandaan niyo po, nagmamahal kahit na mahirap. Nananatili kahit na nasasaktan. Nagbibigay kahit na walang natatanggap. Kaya nga po, mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, dahil binibigyan ka lang niya, tanungin mo ang iyong sarili. Kapag wala ng biyaya, mananatili pa rin ba ako? Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi yung kung may kapalit. Ang tunay na umiibig, nananatili kahit walang kapalit. Amen? Kaya ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Dahil may binibigay siya? O mahal na mahal mo ang Diyos? Dahil Diyos siyang mabuti, Diyos siyang banal. Ang sabi po ng mga santo, that the highest form of love is the love for God, for Himself alone. Minamahal mo ang Diyos, hindi dahil sa langit, hindi dahil merong impyerno, o hindi dahil karapat dapat siyang mahalin. Aminin po natin, marami po sa atin, mabait lang kasi takot maparusahan. Nagsisimba lang dahil may hinihingi. Umiiwas sa kasalanan dahil takot sa epekto, sa consequences nito. Pero mga kapatid, ang tawag dyan ay the beginning stages of faith. Kapag ganyan ang iyong ginagawa, you still have an immature faith. Hindi naman po masama ito, pero hindi ito ang ating goal. We have to grow in our faith. Amen? And what is the mature faith? You have a mature faith when you try to know, to love, and to serve the Lord without counting the cost and without expecting anything in return. Kaya, maganda pong pagmunihan ngayon. Kung wala akong pakinabang na mabuti sa aking buhay, mananatili pa rin ba akong mabuti? Kung walang papalakpak at pupuri sa akin, magmamahal pa rin ba ako? Kung walang kapalit
ang aking kapaguran? Gagawin ko pa rin ba? Pipiliin ko pa rin ba ang tama? Mga kapatid, ang tunay na kabanalan, hindi po takot sa impyerno, hindi rin niya hinahangad ang langit. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakaroon ng isang puso na palaging nagmamahal sa Diyos kahit na walang kapalit na milagro o biyaya. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway tayong lahat ay lumago sa kabanalan. We pray in this Mass that we may grow and mature in our faith, that we may seek God for His love alone, not for any reward, because His love is good and everlasting. Amen.